So, lalo poong tumitindi ngayon mga sangkay ang sitwasyon sa Middle East, no? Lumalala itong digmaan at ngayon yung epekto mga sangkay. Diyos mio marimar, Pilipinas po nangangamote ngayon sa mataas na presyo ng oil at ang buong mundo ngayon mga sangkay nagsasuffer. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-uusapan po natin mga sangkay itong kaawa-awang sitwasyon ng buong mundo, no? Especially dito sa ating bansa, no? At ayun na nga po mga sangkay, ang ginagawa na pala ngayon ng Israel at Amerika, dinudurog na po talaga ang Iran. Pero more on sa mga mahalagang mga facilities ang ginagawa nila, hindi po doon sa mga walang kinalaman. Kasi ang purpose kung bakit nila ginagawa yan, para daw palayain ang mga Persian people or mga Iranian mga sangkay sa kamay ng mapanganib na regime. Pag-usapan po natin yan kasi may latest update po, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, makikita nyo po sa baba ng video na to, yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ito na nga mga sangkay, tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Kasi ito po, ayon po kasi sa report, US President Trump di raw papaawat sa gera. Gustong ubusin lahat ng mga leader, no, sa Persia o Iran. Ayan po mga sangkay. Nako. Alam nyo ngayon, pag naglilibot ako mga sangkay, habang nagdadrive ako, kita ko yung presyo ng oil from 50 pesos going to 60 plus. At may iba pong mga oil station nasa 70 plus na po ang presyo ng oil. So, paano nangyari yun? So, ibig sabihin, ganyan na po kalala ngayon mga sangkay ang sitwasyon. Nakakakilabot. Okay? Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Ayon po kasi dito, iginiit ni President Donald Trump na wala daw po siyang interes na makipagnegosasyon sa Iran at nagbabala pang maaaring matapos lamang itong digmaan kapag wala nang natitirang gumaganang militar o liderato ang bansa. Yun talagang purpose niya mga sangkay. Kasi, di ba marami na po mga Kristiyano po doon sa Iran o Persia. Mas kilala po kasi yan ngayon sa Iran pero sa world history, Persia po talaga yan. So gusto niya mangyari na sa Iran, wala na pong mga gumaganang militar o mga liderato, mga sangkay. Gusto niya lahat ma-wipe out. Para ano? Para magkaroon ng pagbabago yung gobyerno at maging kumbaga democratic nation na po ito. Kasi simula po nung napasok po ito ng Islam, itong Iran na dating Persia, nagbago na po ang lahat. Kasi dati may king and queen yung mga yan 'Di ba? If you remember si Cyrus the Great, mga sangkay, 'di ba? Yung panahon po ng Persian Empire, ito hindi naman po talaga sila Islam at that time, no? Ang problema pa ngayon mga sangkay, may mga Islam na okay, kagaya ng Saudi Arabia, 'di ba? UAE, 'di ba? Sa Dubai at iba pang mga bansa, kahit dito sa bansa natin meron din. Pero ang problema dito sa Iran, extremist po sila. Radical po talaga sila. Matindi po yung pagiging Islam nila. Kaya may mga pinapahirapan silang, mga kapwa nating Kristiyano po doon. Sa panayam ng mga mamamahayag, sakay ng Air Force One nitong linggo, sinabi ng Pangulo ng United States na maaaring maging walang saysay ang negosasyon kung mapapatumba ang mga posibleng leader daw po ng Iran at tuluyang mawawasak ang militar dahil sa pagpapatuloy ng kanilang paglusob. Ngayon mga sangkay, ayan po, at some point sabi niya, I don't think there will be anybody left maybe to say we surrender. Siguro, kumbaga, surrender na lang sila. Yun na lang ang pinaka grace exit nila. Sumuko, mga sanggay. Pero sa tingin nyo ba, susuko yung mga yan? Hindi po susuko yung mga yan.
papalag po talaga yan. Alam naman po natin. Kilala po natin yung mga yan, mga sangkay. Ano po yung kanilang prinsipyo. Lalo na't sila ay Islam. Patuloy namang nagpalitan. Ayan, no? So, patuloy palitan po ng atake ang ginagawa nila mga sangkay. Alam nyo, sa lalim po ng hidwaan na ito, kapag ka nagkamali po sila dyan, pwedeng umabot po ito sa regional war. At kapag umabot na sa regional war, napakadali na lamang po niyan maging world war. Pag umabot ng world war, pwede pong umabot yan sa nuclear war. And that's very dangerous. Guys, nakakatakot yan. Kapag nangyari yan, naalala ko yung sinabi ni Duterte noon, sabi ni PRRD, itong gera na susunod, hindi ito kakayanin ng mundo. Malala ito, mga sangkay. At ito po ay ang nuclear war. Grabe, no? So, ngayon, mga sangkay, ito na ang nangyayari. Umingi ng paumanhin itong presidente ng Iran sa mga neighboring countries na apektado daw po ng kanilang ginagawa. Kasi ngayon, mga sangkay, di ba? Na nababatrip na nga po yung ibang mga bansa dyan sa Middle East. Dahil nga hindi po nila, kumbaga, hindi po nila nagugustuhan yung ibang ginagawa ng Iran. Kasi nga po, pati sila tinatamaan. Tinawag din niyang a dream ang panawagan ni Trump para sa walang kondisyong pagsuko daw po nitong Islamic Republic. Kasi yun ang gusto mga sangkay na mangyari ni President Donald Trump na ito. Mga ito, ano na lang, yun na lang yung choice nila. Sumurrender din, tapos, aayusin nila ang gobyerno. Kasi mayroon pong mayroon pong leader dyan mga sangkay na tatayo sa transition. At ito pong taong to mga sangkay, isa pong Persian o Iranian na siyang nagsusulong nitong pagbabago kasi hindi na nga po nila nagugustuhan. Alam niyo mga sangkay, marami nga po sa mga taga-Iran nag-aalisan na ng kanilang bansa. Lumilipat na po. Ito, pakinggan niyo po mga sangkay. Ito, tingnan niyo po muna. Ito po yung ginagawa ng Israel. Di ko na ipi-play kasi pag play ito, alam niyo naman sa YouTube. So ito yung ginagawa ng Israel at Amerika. Doon po ito sa Iran. Ayan po, mga sangkay. Ganyang kalala. So ngayon, ito, pakinggan po natin. I mean, even I'm confused now. People in Iran are having their Sabi dito mga sangkay, masaya daw po yung Iran. Ayan, basahin na lamang po natin. Habang ini-enjoy daw po yung kanilang view. Ayan po. Basahin po ninyo. Habang ini-enjoy nila yung view na may mga tumatama sa kanilang bansa. At boom! Mga sangkay, ganun po ang... Bakit sila masaya? Yun yung tanong dyan, bakit masaya yung mga taga-Iran? Ito. Love it. And they love it, mga sangkay. Sabi po ng isang Iranian. Ito po ay isang Iranian, mga sangkay. You know why? Alam niyo daw kung bakit? Because we're tired of this regime. Pagod na daw sila sa kanilang gobyerno. And we don't call this a war. We call this a rescue mission. Hindi daw nila itinuturing itong gera. Ito daw po ay isang rescue mission. I only made this video for the people who say that United States and Israel must not intervene. Just shh. Your time is up. Let us enjoy the view. Grabe, no? Iranian po yan, mga sangkay. At alam nyo, pansin nyo yung hitsura po nila, mga sangkay. Iba po kaysa sa mga Arab. Pansin niyo kasi nga po sila nga po ay Persian. Hindi po talaga sila Arab eh. Hindi po sila part ng, kumbaga, kahit yung salita nila, hindi po Arabic. Ang salita nila ay Persian o Farsi kung hindi ako nagkakamali. Mga sangkay, yun po yun, Farsi o Persian. So yun po yung, kumbaga, yun yung reason nila ngayon why they love Donald Trump, mga sangkay. Sobrang gustong-gusto nilang ginagawa ngayon. Kasi gusto nila magkaroon ng freedom sa loob po ng kanilang bansa. Kasi pinapahirapan po talaga sila. Lalong-lalo po yung mga Christian dyan. Alam nyo, nagtatago po sa ilalim ng lupa para lang makapagpuri sa Panginoon. Ganun po ang nangyayari. So ngayon, mga sangkay, ito pong mangyayari.
talagang ah, yan. Sabi daw ni Israeli, bakit Israel president? Hindi po yung president. Siya po ay, si Netanyahu po ay isang prime minister. Sabi po ni Netanyahu sa kanyang talumpati, hindi, ang lahat daw po na susuko mga sangkay ay, sabi dito, hindi po manganganib. Hmm. Hindi po manganganib mga sangkay. Kasi ngayon, yun po yung kanilang condition eh. Magbaba na kayo. Lapit kayo sa amin. Ayusin natin to. Di ba? Well, kayo, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Gusto nyo pa ba ituloy ito ni Trump or tigil na? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.